Dito nga po ulit kami sa bundok mga kanayon, kung saan kami lagi umaakyat para mag-camping. At eto po, ang naisip kong ihanda para sa aming magiging hapunan. Native. Saka lalagyan ko lang po ng kamatis. Sasangkutsa ko lang po sa patis. Lagyan na din natin ng pampalasa. Naman po ito sa pinagmamalaking putahe sa probinsya nila Misis, Bacolod, bayan po ng Negros, na kung saan yung manok nilalagyan po nila na sabaw ng nyug. Tawagin daw po nila dito ay buko yan. Ay buko pala. Tawag daw po nila dito ay binakol. Tama na po yan, kaunti lang yung sabaw, pantay lang sa laman para lasap yung kanyang lasa. Medyo magulang na po itong nabili kong buko. Dapat madami tayo lalagay na laman. Kaunti na lang po. Suggestion po ni Mrs., tawagin nga daw dito ay binakol. At dahil niluto ko po dito sa tabing ilog, ano ang papangalan ko, nanay? Binalog. Tatawagin ko daw po itong binalog. Si Mrs. nagsuggest niyang kanain na, hindi ako. Silim panigang. Tingnan nyo po, yan ang kagandahan pag native yung kanyang sabaw. Naninilaw. Lasap na lasap yung sarap ng binalog. In His name, Amen. Sarap ng lasa. Merienda ho ng merienda yung mga kasama ko kanina. Tinatawag ko kung kumain. Hindi pa daw gutom. Kaya ako ho, hindi masyadong nagme-merienda kaya inaabot na ng gutom. Kaya na rin hindi ko ulam. Sabi. Nakatulong po itong tanglad. Ang lakas ng aroma niya. Sakto lang ho yung pagkakaluto. Hindi naman sobrang lambot, saka hindi rin sobrang kunat. Saktong may inangat-ngat lang. Alam po medyo mainit. Ito po. Mga favorite kong part. Mabuto. Kanyang puwet. Mamaya ho, pagkatapos kumain, diretso balik ulit, lublob sa ilog. Sarap ng kanyang sabaw, oh. Naninilaw sa sariling taba. Diyan ko na po tatapusin mga kanayon. Naipakita ko naman na yung paraan ng pagluluto. Dito nga po sa native binakol na niluto sa ilog, tawagin daw ay binalog. Daan po kayo mga kanayon, kain po tayo. Pakalasa.